Mula Lawaan, darayo naman tayo sa katabing bayan nito, ang Barbasa. Ang tawag dito ay nipa palm or mangrove palm. Ito lamang yung uri ng palm na pwedeng tumubo sa mga estuarine areas o yung mga mangrove areas, yung lugar kung saan naghahalo yung alat at saka tubig tabang. Ito na yung bunga ng nipa. Yung nipa, marami siyang mga iba't ibang gamit. Pero ngayon, hindi tayo kukuha ng suka, hindi tayo kukuha ng kaong, hindi rin tayo kukuha ng pawid. Ang gagawin natin ay kukunin natin yung ubod ng nipa. Kasi, ginagamit daw nila yun pang luto. Okay, saan ba yung ubod? Ubod, ibig sabihin yung loob na loob yun, di ba? Opo, ma'am. So, saan banda dito yun? Sa ilalim po. So, pinipili nyo lang yung mga nipa na, ano? Pag pumili po, ma'am, yung ganito po, yung maliit lang yung ano, yung magdadaon pa lang. Oo. Yan po yung malalaman na may loob po yung ubod. Kasi pag wala po ito, pag tas may bunga lang, wala pong anong laman. Walang laman. Opo. Talagang ano, parang bubungkalin talaga natin yung ano. Mababaw lang ba yung ano niyan? Ugat niya? Mababaw lang, ma'am. Ang bigat eh. Hindi ko to kaya. Ayan, gumagalaw na oh. Napakabigat naman ito. Ay, parang lumusot. Ayan na. Parang kumikilos na siya oh. Mababaw lang pala yung ugat niya, no? Dalhin ko lang dito, ma'am. Dadali natin sa ilog? Hilahin doon? Dito na lang, ma'am. Kahit ano. Sige, dali natin. Kaya mo dalhin? Ma'am. Mabigat yan. Aray! My God. Ay, Diyos ko, ang lalim. Mas magaan siya kapag nakalutang sa tubig eh. So, saan ang ubod dito? Ay, sa lubang sa gitna. Ito dito. Yun. Parang ano lang saging Okay, o pangbubong. Parang wala na naiwan, kuya ay. Maliit lang po yung ano niya, ma'am. Nandito lang. Ayan na. Alin? Yung ubod po. Okay. Ito na daw yung ubod. Hindi itong buong ito, pero yung yan lang. Ano kaya lasa nito? Malalaman natin mamaya. Okay, so ito na yung nakuha naming ubod. Saan ba dito yung ubod? Kunin na natin. Sa gitna po. Yung gitna lang. Opo. Ito na lang po. Hala, ang konti. So, ito lang siya, oh. Ang konti. So, usually, kinukuha nila yung ubod kapag may paggagamitan naman sila dun sa mga ibang bahagi nung nipa. So, kapag halimbawa, nakuhaan na nila ito ng suka, ng kaong, at saka nakuhaan na nila ng para sa pawid nila, imbis na hayaan na lang yung puno at itapon na lang siya, kinukuha nila yung ubod nito. Nasaan na? Nasaan na ba? Itong buong to? Oh! In fairness, ha? Ito na yung nakuha nating ubod ng nipa. Iluluto na natin ito ngayon. Kasama ko dito si Kuya Loren. Hi! Merong munggo. Opo, So, ma'am. isasahog ito sa munggo? Opo, ma'am. Kaya nilalagyan po ng pata, ma'am. Pata ng baboy. Wow! Tuwing kailan ninyo kinakain itong ganito? Alos, pag may okasyon po dito, ma'am. Pag may okasyon! Opo. Sa bagay, kasi yung ubod ng nipa, isa lang naman ang ubod ng nipa. So, isipin mo, papatay mo yung buong puno para lang sa araw-araw na pagkain siya. Pag espesyal na okasyon, ayan, may ubod ng nipa.
Sa pagluluto nito, una munang iginisa ang luya, bawang, sibuyas, at pata ng baboy. So kanina, nilaga na namin yung munggo para maging ganito kalambot. Kapag naging brown na ang pata, pwede nang ilagay ang munggo at daragdagan ng tubig. So, pakukuluin lang natin ito hanggang sa lumambot yung baboy. Kapag lumambot na yung baboy, saka natin ilalagay yung ubod ng nipa at saka yung mga pampalasa. Okay, lumambot ka na. In the meantime, ipe-prepare na namin yung ubod. Iwain na po natin ng maliliit. Gaano kaliliit? Ganyan lang po. Ganyan yung bite lang. size lang po. Bite size. Yan ang bite nito. Ilalagay na ang ubod ng nipa at titimplahan ng asin, tanglad at sili. So, ang sabi nila, yung ubod daw, medyo mapait-pait daw yung lasa nito. Di ba yung mga ibang nagluluto ng ginisang munggo, nilalagyan nila ng dahon ng ampalaya, yung kanilang munggo. Medyo bitter din yung dahon ng ampalaya. Ito, imbis na dahon ng ampalaya, ubod ng nipa ang gagamitin. Yun yung magbibigay ng medyo mapait na lasa doon sa ginisang munggo. Okay, kakaibang ginisang munggo ito kasi may ubod ng nipa. Ano kaya ang lasa?